Okay, good day everyone. Today we will be discussing yung next topic natin on next topics of future bodies. So that is yung topic 3 natin, and that is regarding vector dot product and vector cross product. Okay. So in this particular topic, mapapansin nyo na we will see the relationship of two vectors, between two vectors lagi, okay? And especially two intersecting vectors. So, dalawang method na to is they will have a certain information na ibibigay sa atin kapag ginamit na natin yung process or method na to. So, kaya siya may dot and cross sa pangalan, makikita po natin mamaya. So, meron tayong vector dot product or dot product of vectors. So, that is, nakita nyo dyan is, if you have two vectors, okay, may two vectors tayo. So, that is vector A and vector B. Again, any vector to within a space. So, pwede siyang 2D, pwede siyang 3D. Okay? Any vector within a space, if kukunin natin yung cross product nila, okay, may makukuha tayong certain formula. Or this particular case is magnitude AB cosine theta. I will further explain. Dahil meron tayong dalawang usually kinukuha pagdating ng vector dot product, okay, or dot product. Una is yung theta, okay? Yung this yung angle between two vectors. Again, kasi if you imagine pag naka 3D yan, hindi ganun kadali kunin yung theta ng dalawang yan. So kaya tayo gumagamit ng dot product. So yun yung una, theta. Kasi theta to, di ba? Pangalawa is if you have a magnitude na kukunin. Usually, if you want a projection, usually term dyan is projection. Pinoproject mo yung vector A, or in this particular sample, pinoproject mo yung vector A papunta sa vector B. Okay? Pinoject mo siya, for example. So, magkakaroon ka ng magnitude dito. Okay? So, magnitude na yan would have a value. Okay? Dahil ang dot product po ng dalawang vector, in this case, vector A and vector B, is scalar. Scalar ang lalabas. Magnitude po ang lalabas. Okay? So, yun yung usually na hinahanap or ginagamitan ng vector dot product. So, magkakaroon tayo niyan and we should remember, na dapat yung theta natin, yung angle between the two vectors would not be less than 0 and would be would be more than 0 and not less than and less than 180. Okay? So 0 to 180 lang dapat yung ating theta. And again, remember na dapat yung magiging dot product ng dalawang vectors is still a magnitude. Okay? So sa laws of operation ng dot product, meron tayong tatlo, that is the commutative law, multiplication by scalar, and distributive law. So, it basically says na yung dot product ng A and B is equal to the dot product ng B and A. Again, dahil nga, magnitude lang yung ating makukuha sa dot product ng dalawang vectors. So, kaya siya equal lang kasi magnitude lang siya. Then next is if you want to multiply a scalar to a dot product, okay, equal din siya sa kapag binultiply mo lang muna yung scalar mo dun sa isang vector mo, tsaka ka magda-dot product. Okay? So either dun sa dalawang vector, i-multiply mo muna yung scalar, parehas lang yung magiging dot product niya. Then lastly, sa distributive law, if you want to add or may i-add ka, okay, may i-add ka na isang vector. Let's just say gusto mo i-add yung vector D sa vector B, tas tsaka magda-dot product. Yung value nito would be same if yung nag-dot product ka sa A and B, tsaka mo i-add yung dot product ng A and B. Okay? So, mapapansin nyo yung A, B, tsaka yung D, lahat yan po ay vector ha. Lahat yan ay vector, kaya yan lahat naka-bold. Nakalimutan ko na lang din lagyan ng arrow sa taas kasi pwede ko naman siya ma-bold muna. Okay, so again, lahat ng yan is naka-vectors. Ang hindi lang
naka-vector ay yung ito. Okay? Naka-A and B yan. Which is magnitude A, magnitude B. Multiply mo silang dalawa. Okay? The rest, and of course, ito is naka-magnitude or scalar din. Okay? So, hindi naman siya naka-void. Halata naman. So, yun yung mga laws of operation natin na pwede gamitin sa dot product. So, kung kanina guys, meron tayo yung formula for dot product na dot product ng vector A and B is equal to magnitude product ng magnitude A and B cosine theta. Okay? So, meron pa tayong isa pang pwedeng formula na gamitin pagdating sa dot product. So, ito siya. Let me briefly derive it. Okay? Derive natin siya ng mabilisan. So, kapag meron kang dot product, okay, may dot product ka ng vector A and vector B. Yung vector A and B, you know, okay, we know pala. Yung vector A and vector B, we know na meron siyang x, y, and z components. So, in this case, naki-x, a, y, z siya. Pero kasi, pag may value yan, hindi yan ganyan. As we remember. So, kaya tayo may I, j, k. So, may kanya-kanya siyang x, y, z components, and may kanya-kanya siyang XYZ components. So, meron siyang AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. So, i-multiply mo lang siya sa isa't isa. So, si AXI, i-multiply mo sa BXI. Magkakaroon ka nito. AYJ, BYJ, magkakaroon ka nito. Sorry, mali. My bad. AX pala muna. AX ulit, multiply mo sa BYJ. Magkaroon ka nito. Then, AXI multiplied by BZK, magkakaroon ka nito. Okay, and so on and so forth. Okay, hanggang maubos natin, hanggang mapunta sa AZ, BZ. Okay, ngayon guys, we know, if you imagine ha, dahil nga nandun na, lahat ng components na yan would lay either X, Y, or Z axis. Tig-isa na sila, di ba? Mapapansin nyo na kapag magkaiba, okay, magkaiba, in this particular sample, for example, ayan, magkaiba, I at saka J. So, ibig sabihin, naglalay siya sa x-axis, saka sa y-axis. So, ibig sabihin, they would form a 90 degrees. Perpendicular sila sa isa't isa. Dahil perpendicular sila sa isa't isa, pag kinosine 90 mo sila, magiging 0 po sila. Okay? And another case naman is kapag pareha silang nasa I, or pareha sila ng axis, sa J, nasa K, magiging cosine 0 sila. Okay? Ibig sabihin wala silang angle from between each other. And that would be equal to 1. So, ibig sabihin, lahat ng perpendicular dito or lahat ng magkaiba yung axis, magsi-0 lang. Kaya magkakaroon tayo ng dot product, or ito yung again, yung isa pang formula natin for dot product ng vector A and B. So, vector A, dot product ng vector A and vector B would be equal to the magnitudes lang. Okay? Magnitudes AX multiplied by magnitudes BX plus AY, BY plus AZ, BC. Mapapansin nyo again, as I said kanina, magnitude, magnitude, magnitude. So, pag inad mo lahat yan, magnitude lang yan. Okay? Dahil nga magnitude lang sila, pwede mo na silang i-add lahat. Pare-parehas. Okay, i-add mo sila simply as add lang, summation. So, magkakaroon ka ng magnitude ng dot product ng A and B, or vector A and B. And, yun nga, nakalagay dyan na pwede po tayo mag-positive or negative scalar, or pwede rin naman mag-zero. Okay? Okay, so if we remember, ang unang sabi ko, or isa sa mga unang sinabi ko with regards to that product is, kung gusto natin makuha yung angle between two vectors. So if you want to get that, i-manipulate lang natin yung unang formula kanina. Okay, so yung dot product ng vector A and vector B is equal to product ng magnitudes A and B cosine theta. So manipulate natin yun, magkakaroon tayo nito. Okay, so theta would be equal to arc cosine dot ratio ng dot product, okay, ng vector A and B divided by the magnitude AB.
So again, still pa rin na dapat yung theta na makukuha natin would be 0 to 180. Okay? So, after that, dahil nga yung vector, magnitudes ng A and B, okay, magnitudes A and B yan nasa baba. Paano kukunin yan? Kunin lang natin yung mismong magnitudes ng A and magnitudes ng B and i-multiply lang natin sa isa't isa. So, kaya ka nagkaroon ng formula na to. Okay, so yung x, y, z components is squared natin, ipa-plus natin, square root natin. So, multiply mo siya sa kabilang magnitude. So, magnitude A multiplied by magnitude B. So, mapapansin nyo guys, kapag nag-simple multiplication lang tayo, pinagtatabi lang natin yung dalawa variables. Pero pag nagda-dot product tayo, as in may dot siya, and usually naka-bold siya. Okay? So, yun yan. Then, meron pa tayong isa pang pwedeng gamitin if ever wala tayo na to. Okay, pag wala tayo na to, may isa pa tayong pwedeng gamitin na formula. So, yung theta is arc cosine ng dot product ng unit vector ng A tsaka unit vector ng B. Okay? So, bakit? Guys, ang unit vectors is still a vector. Diba? Positionin lang siya, pero naka-divided by itself. Diba? Parang isipin nyo, yung vector natin, pag may vector ka, divide mo lang siya sa magnitude ng vector na yun. Ang makukuha mo is yung unit vector. Ibig sabihin, yung positions mo in x, y, and z. Parang ganon. So, kaya, vectors pa rin yung dalawang yan. Okay? So, pwede mo makuha si theta dyan. Okay, so this is the another form. Okay, so let us try to use an example para sa ating vector dot product. Okay, so meron daw tayong frame. Okay, ito yung frame na yon. Then, subjected siya into a vector. Okay, may vector siya. Again, mapapansin nyo naman dun sa figure, naka-bold F siya. Kasi vector dapat may direction. Okay? So, kaya siya may J. So, again, 300J yung vector or position ng vector natin. Okay? So, si F. Hanapin daw natin si magnitude ng components na parallel dito sa AB and perpendicular dito sa AB. So, kaya meron tayong FAB na yung isang hinahanap and perpendicular F. Okay, so again, remember, ang sabi natin, if we want to get a projection, ipaproject natin siya to a certain position, pwede natin gamitin si vector dot product. So, kaya dito is yun yung ginamit natin. Okay, so, moving forward, medyo, ito kasi, itong sample na to is hindi thorough yung pagkaka-copy-paste na natin. Diretso ko na kung ano nasa libro. Okay, again, ang libro natin is Statics by Hitler. Pwede nyo makita to doon. So, going back, ang una nating kailangan gawin is, hanapin natin is yung unit vector ng B or ng AB. In this case, hindi na ginamit AB kasi yung position ng A natin is from the origin. So, we can treat this B na lang. Okay lang yun. Walang problema. So, unit vector is, if you remember, yung vector or position vector ng B, i-divide mo sa magnitude ng B. Okay? So, mapapansin nyo dyan is yung ating yung ating I is yung position natin from X, which is ito. Okay? So, kaya siya 2I. Then, 6 is ito naman, kasi along Y. Then, si 3 is along Z. So, ito. Ngayon, as I said, hindi na tayo nag-minus. Diretso na natin siya kasi galing siya sa vector. So, dahil galing siya sa vector, kahit idiretso mo na siya. Dahil galing siya sa origin, idiretso mo na siya. Okay? Then, pagdating naman sa magnitudes, kunin mo lang yung coefficients. So, 2 squared, 6 squared, and 3 squared. So, kung gusto mo siyang simplify on your own, no problem. No problema yon. Pero pwede mo na rin siyang idiretso. Okay? So, 2, i-divide mo siya dun sa square root netong buo. So, I think this is 7. Baka kasi 49 to. So, 2 over 7, 6 over 7, 3 over 7. So, ito yung mga. So, I, J, K. Ibig sabihin, yung position vector ng B natin, okay, position vector lang siya, as in ratio siya, is I, J, K.
No? A ng point. So, meron na tayong unit vector ng B. So, next is, hanapin naman muna natin is yung ating, yun nga, yung projection natin ng from F to D, position ng, or parallel to the AB. Diba? So, what we will use is, as I said kanina, ang idadot product mo is yung mismong vector mo, yung F, papuntahin mo siya or ipaproject mo siya dun sa gusto mong papuntahan. Which is, ang gusto mong papuntahan is yung unit UB or yung unit vector ng B. Dun siya parallel. Dun siya papapuntahin. Okay? So, meron kang, ito. Okay? Ito kasing F mo siya yung theta. So, wala ka namang theta. Ay, hindi mo pwedeng gamitin ito. Okay? So, might as well, mag-dot product tayo. Okay? So, that product na yan, mapapansin nyo yung vector F, ito yon yung 300J, which is the given. And the J. And again, naka-vector na siya, kaya siya may J. Then, yung unit vector natin. Ngayon, kapag sinulat natin, or if you remember kanina, yung AX, BX, AY, BY, AZ, BZ, so ito yon, diba? So, 0, kasi 0 wala tayong I sa F, 0 multiplied by the I sa UB, or the vector B, unit vector B. Then 300 kasi yun yung 300 natin for F, multiplied by the 0.857 or yung J ng unit vector B. Then lastly is 0 again kasi 0 yung ating, wala tayong Z sa F. So, ayan. Ngayon, guys, we would have 0 dito, 0 dito. And magkakaroon tayo ng, again, dapat magnitude lang siya. So, this would be the magnitude FAB. Okay? So, magnitude FAB yan. Magnitude lang yan. And again, inaanap is yung magnitude naman. So, nakuha na natin yung sa parallel. So, kunin natin si perpendicular. So, perpendicular, guys, this 2 is ituturo ko na lang din or explain ko na lang din. Pero technically, hindi siya hinahanap. Kasi magnitude lang naman yung hinahanap. Pero let me explain it na rin para makita nyo na itong dalawang to, ito, saka ito, ay the vectors. Okay, vectors no corresponding forces na yan or magnitude na yan. So, FAB, yung FAB na magnitude, i-multiply mo lang sa unit vector B. This is again, this is the position, di ba? So, kaya, nagkaroon ka ng vector FAB. This is the vector FAB. Included dyan yung magnitude and the position. Okay? Then dito again, paano natin kukunin? Okay, dito naman, paano natin kukunin si vector F? Vector na perpendicular na F. Okay, tama. Vector na perpendicular F. Okay, so ito yon. If you remember, summation of forces. Okay, so sa summation of forces, which is yung sa equilibrium natin, summation ng components nito, siya summation ng components nito. Whereas yung component nga ng F lang is yung 300J. Yung components ng FAB is itong tatlo. Okay, so ito galing yan dyan, di ba? So may makukuha tayo, pag sinummation na natin yung mga yan, as is yung I, tsaka yung K, then mag-iiba lang yung J. Then magkakaroon ka ng vector. So ito yung vector, yan yung vector ng perpendicular force mo. Okay, perpendicular F. So, yun nga, magkakaroon tayo ng vector ng perpendicular F. Pero, if you think about it, dahil alam mo na right triangle to, right triangle to, pwede ka na mag-Pythagorean. Pythagorean lang din to eh. Minus mo lang yung hypotenuse. Nag-minus ka lang sa hypotenuse. So, makukuha mo naman si magnitude, which is yun lang naman yung hinahanap. Okay? So, yun nga. Pwede, ito tsaka ito yung final answers depende dun sa nakadepende dun sa tanong. Okay? Pero if pinahanap din sa inyo yung vectors na yon, may dagdag kang dalawa pang sagot. Which is ito tsaka ito. Okay? So next natin would be, okay, so this is another example. So this particular example po is mas thorough. Mas magandang tignan. Kasi, ganito rin yung magiging process nyo if ever sarili nyo, kayo mismo magsusulat.
Kasi pag nakita niyo sa libro, usually, ay, nakasulat na yan, madaling tandaan. Pero ito, mas madaling tandaan kasi step by step kung inilagay. Okay? So, pero ito ay galing pa rin naman sa libro. No worries. Galing pa rin to sa statics by Hebrew. So, we have here a pipe daw. So, ito yung pipe natin. Subjected siya sa force 80 pounds. So, yung 80 pounds na yan is, again, just a magnitude. Kaya hindi siya nakabold. Ang hahanapin natin ngayon is yung angle daw, angle between the F. Okay, so F, vector F yan. So, hanapin natin yung vector F mismo muna. Or, hanapin din natin si vector F. And yung segment AB. So, eto. So, yung theta na to, yung hinahanap na isa. And, yung isa pang hinahanap is yung projection daw ng F dun sa ating AB. So, kung ito yung AB natin, ito yung AB natin, at pinroject natin siya papunta dito, magkakaroon tayo ng hinahanap natin. So, ito. Magkakaroon tayo dito ng isa natin pang hinahanap, which is yung projection daw ng F dun sa segment AB. Okay? So, isa-isahin natin. Mapapansin nyo na naka-position vectors pa rin siya. So, para mas pagdali yung buhay natin, sulat natin si coordinates. So, meron kang sa point A. So, point A, meron kang 0, 1, 0. Okay? So, 0 kasi along Y, 0 kasi nasa, nasa x-axis pa rin siya, di ba? 1 kasi nag-move siya ng 1 along the x sa y-axis. Then, hindi naman siya umangat, kaya 0 pa rin. Then, sabihin natin, we have 2. Okay? So, ito muna siya. Nag-move siya ng 2 along the x-axis. Then, 3. Nag-move siya positive ng 3 feet sa y-axis. Then, 1 feet pababa. Kaya negative 1. Then, sa C natin is 2, 0, 0 kasi 2 nag-move siya. Okay? From this origin, nag-move siya ng 2 from the along the x-axis. Then, 0, 0 yung ating y and z. So, yun nga. Meron na tayong coordinates para medyo mas padaling buhay natin. Next natin kukunin is yung ating position vector. Okay, position vector ng A, okay, A to B. Diba? Sabi ko kanina, A to B. So, yung A to B, ito yon. So, mapapansin nyo, galing tayo sa A, pupunta tayo sa B, kaya tayo nagba-minus ng A sa B. Diba? If you remember, nung sabi ko kanina, yung pupuntahan, magma-minus ka sa pinanggalingan. Diba? So, kaya ngayon, 0 minus 2 kasi 0 minus 2, 1 minus 3 kasi 1 minus 3. 0 minus negative 1, 0 minus negative 1. Okay? So, pwede natin i-simplify yan. Magkakaroon tayo ng vector, position vector ng BA. Okay? Position vector ng BA ng negative 2i minus 2j plus 1k and naka-fit siya. Okay? Pinabayaan ko may fit kasi makikita nyo mamaya yung dimensional analysis. Next is, kunin naman muna natin yung magnitude ng BA. So, yung magnitude ng BA, kunin lang natin yung coefficients. So, negative 2, negative 2, 1. So, lahat ng yan, squared natin, square root lang. Okay, so Pythagorean naman. Magkakaroon tayo ng magnitude na RBA na 3. So, pabayaan muna natin yung dalawang yan na gagamitin natin later. So, linyahan ko sila para matandaan nyo na yun yung gagamitin. Ito, tsaka ito. So, next we have yung position vector ng BC naman. So, ganun ulit. Yung pinuntahan, pinanggalingan. Okay? So, 2 minus 2. 0 minus 3. 0 minus negative 1. Okay? Kaya siya naging ganyan. Then, mapapansin nyo, ito magsi-0. Okay? Pero, nilagay ko pa rin siya. Kasi mamaya, mapapansin nyo, kapag dinot product na natin siya, gagamitin pa rin natin si 0. Kaya nilagay ko pa rin siya. Pero if you are not confused, pwede nyo namang hindi na rin lagyan. Okay? Pinalagyan ko lang siya para mas malesen yung confusion ng iba. Okay? So, meron ka ng vector, position vector ng BC. So, kunin na rin natin si magnitude. So, coefficients. 0, negative 3, 1. Magkakaroon tayo, pag simplify natin, magkakaroon tayo ng square root of 10. Okay? So, yan yung apat na yan.
Yun yung gagamitin natin mamaya. So, balik tayo sa unit vector dot product. So, ang vector dot product natin, yung dalawang na nandyan, is yung dalawang vector. So, yung dalawang vector natin is yung may I, J, and K. So, kapag sinulat natin po sila, okay? AX, AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Diba? So, yan yung tatlong yan. Pag binalikan mo siya dito, mapapansin po natin, okay? So, si negative 2 feet, yan yung pinanggalingan natin. Diba? So, that is yung negative 2 feet. Then, yung pinuntahan, okay. So, technically, yan yung dalawang vectors. Yan yung dalawang vectors. Total, i-multiply mo naman sila. So, kahit anong unahin nyo, honestly, bro, wala namang mangyari. Pero, inuuna ko lang is yung nasa AB. Kasi yun yung nauna dito. So, again, negative 2, negative 2, 0, 0. Negative 2, negative 2, negative 3, negative 3, 1, 1, and 1. Tsaka 1. Okay? So, yun nga. Yung H component nila is minultiply mo sa nasa same na I, J, and K. Minultiply mo lang sila. So, kapag sinimplify mo yan, ito magiging 0, ito magiging 6, ito magiging 1. So, magiging 7 feet squared. Okay? So, yung 7 feet squared na yan, that is the vector dot product ng dalawang position vectors natin. Okay? So, pabayaan mo natin siya as is na ganyan. Dahil, gagamitin na natin siya sa next part of our solution, which is yung cosine theta. So, yung cosine theta, if you remember, the dot product dapat nung nasa taas, ng dalawang vectors, i-divide mo sa magnitudes ng dalawang forces. Or in this case, yung dalawang magnitudes na meron tayo. So, 7 feet squared divided by 3 feet times square root of 10 feet. Diba? So, feet, magiging feet squared yan, magka-cancel yung mga feet natin. So, cancel yan, cancel yan, cancel yan. Which is tama naman. Diba? Kasi, magka-cancel yung feet. And dapat, naka-ratio yan. Kasi hindi ka na, dapat, ang ginagamit natin sa cosine or arcsine is naka-ratio. Diba? Usually naka-ratio yan. So, tama naman. So, magkakaroon tayo ng theta if the arc cosine, arc cosine, dilipat natin si cosine sa kabila, di ba? So, magkakaroon tayo ng theta na 42.4501554 degrees. So, yan yung isang nating final answer. Ibig sabihin, itong theta na to is the angle between the two vectors na tinutukoy natin. Ibig sabihin, ito, saka ito. Okay? So, yun yung ating theta. Okay. So, that is yung unang answer natin. Sa pangalawang answer, hanapin naman natin yung projection. So, sa projection na yan, unahin natin is yung unit vector natin. So, ito dapat naka-bold to ha. So, unit vector natin ng AB. So, mapapansin nyo, again, if we remember, as I said kanina, ang unit vectors is dapat less than 1. Kasi magnitude, vector, i-divide mo lang sa magnitude, may iwan is position. Kaya usually negative, less than 1 talaga siya. Si unit vector. Diba? So, ngayon, ito is i-separate lang natin, i-simplify natin sila. So, negative 2/3 I minus 2/3 J plus 1/3 K. So, yan. And magka-cancel naman na yung dalawang feet. So, ito na yung unit vector natin ng AB. Okay? Then next is yung ating vector F. If you remember, itong 80 na to is still a magnitude. Lalagyan natin siya ngayon ng vector, or unit vector. Diba? Para maging vector siya. And yung unit vector niya is yung kanina. Yung RBC, or vector RBC, i-divide mo sa magnitude RBC. Diba? So, ito yung dalawang yon. Ito, tsaka ito. So, pagdating dyan, again, this is the magnitude, this is the unit vector. Para magkaroon ka ng vector F. So, si vector F is, masisimplify mo as this. Okay? So,
80 times 0, 80 times 0 divided by square root of 10. Then 80 times 3 divided by square root of 10 for j, and then for k is 80 times 1 divided by square root of 10. Kaya siya naging ganito. Okay? So, ito is the unit vector f na. Sorry, not unit vector. Vector f lang. So, this is the vector f na with the magnitude. So, ngayon, sabi ko nga kanina, para maging, para makuha yung projection is, the dot product natin, si vector f and si unit vector. Okay, so, nakabold pa rin to ha, pasensya. So, dot product ng vector f and the unit vector BA. So, meron ka pa rin, nilagay ko pa rin si 0 kasi para hindi makalimutan or para di natin magkaligtaan na may 0 tayong ilalagay sa pag-unit, pagka-cross, pag-the dot product natin. Okay? So, ito ay ito lang, then ito ay ito. Okay? So, dot product na natin sila. So, pag dot product natin siya, yung mga I muna, so 0 times 2/3, okay, 0 times 2/3, plus negative 24 square root of 10 multiplied by 2/3. Okay? I think may typo ako dito. Dapat negative to. Okay. So, dapat negative to. Okay? And then, 8 square root of 10 times 1/3. Okay? So, etong dalawa is mas-simplify natin kasi mag-0 naman itong una. So, magkakaroon tayo ng FBA or magnitude for the FBA na 56 square root of 10 over 3 pounds. Ibig sabihin, kapag yung projection natin na pinunta natin yung force F papunta sa AB, yung mismong magnitude nito sa AB is yung final answer natin na 56 square root of 10 over 3. Okay? So, yun yung paggamit po ng dot product. Okay. Ngayon, we are done with the dot product. We will start with the cross product or the vector cross product. Kung kanina, mapapansin nyo, dot yung nasa pagitan ng dalawang vector. Ngayon po, ang nasa pagitan nila is a cross. Kasi nga, vector cross product. So, ang vector cross product po, kung kanina ang vector dot product ay scalar ang nagiging sagot niya or nagiging product niya, ang vector cross product po is vector din ang nagiging sagot. Okay? So, yung vector A, yung cross product ng vector A at vector B, nagiging sagot niya is vector C. Okay, kaya bold yan. Ngayon, yung magnitude po, guys, etong part na to, I think, sorry. Ito po ay typo. Okay? So, let me go back. Ito ay typo. Dapat po ay hindi yan nakabold. Kasi, yung C na to, yung AB, or yung magnitude AB, magnitude A multiplied by magnitude B, tas sinain mo ng theta, that is yung ating magnitude ng C. Magnitude lang po yan. So, hindi po dapat nakabold yan. And then, yung direction niya is, we can know it using the curl right hand rule. So, gawa kayo ng curl right hand. So, ganito yung itsura niya. Okay? Curl right hand. So, mapapansin nyo guys, na again, two vectors, vectors A and vector B. They would have a theta. Theta na yan, kung gusto mo kunin, gagamit ka ng dot product. Ngayon, kapag si cross product ang ginamit mo, ang makukuha mo po is si vector C. Okay, si vector C. And mapapansin nyo, using the curl right hand rule, is yung ating vector, okay, yung plane, may plane tayong magagawa ni AB, di ba? So, let's just say, ito siya. May plane tayong magagawa ni vector AB. So, yung plane na to, yung vector C, lagi siyang perpendicular sa ating AB. Okay, in this particular plane, AB siya. Lagi siyang perpendicular dyan. So, kaya tayo tinatawag na right hand rule. Curl right hand rule. And, dapat po naka-clock
counterclockwise siya. Mapapansin nyo, you can treat your curl right hand, yun yung ikot ng counterclockwise, di ba? Then yung thumb nyo paakyat, yun yung magiging position ng vector C. Okay? Then, if ever naman, and it's also stated na dapat 0 to 180. Kaya yung 0 to 180 dapat ito. Ngayon, kapag yung kabila, yung ginamit mo, hindi na pwede yun. Okay? If ever A to B, diba? A to B, for example, A to B. Yung A to B, magkakaroon siya ng theta. Okay? No worries, magkakaroon siya theta. Pero dapat counterclockwise yung gamitin natin. If ever nag B to A tayo, okay? B to A tayo, tapos nag-counterclockwise tayo, bukod sa hindi na siya pwede kasi sobra siya ng 180, which is we are not sure. We are not sure. Hindi siya pwedeng gamitin. Ang gagawin nyo, babaliktad nyo yung kamay nyo. So, bababaliktad siya. Ang mangyayari is, pag B to A tayo, yung pinakamalapit or pinakamalapit na angle, pinakamaliit na angle, yung pwede natin gamitin. So, babaliktad siya. So, in that case, kapag nag B to A tayo, magne-negative po yung ating C. Okay? Ibig sabihin, negative direction siya. So, again, if we can see yung vector cross product ng A and B is also equal to the this is the magnitude C, di ba? Magnitude C. Wait lang. This is the magnitude C and the unit vector C. So, ito yung buong vector ng C. Diba? Kaya equal lang siya sa cross product ng vectors A and B. Okay? So, yun lang naman yung ating cross product. Mamaya, makagawa tayo ng example para mas maintindihan ng lahat. Okay. Ngayon, let us discuss yung laws of operations pagdating sa vector cross product. Dito po, hindi na pwede yung commutative property or commutative law. Ibig sabihin, ang cross product ng A to B is not equal, again, not equal sa cross product ng B to A. Just like I said kanina. Kasi, magna-negative na sila. Okay? Pero, kapag ginamit mo yung vector cross product ng A tsaka B, equal siya sa cross product ng negative B to A. Okay? So, yun yung pwede nyo gamitin as a commutative property. Okay? Itong part na to, yung pwede yung commutative. Magna-negative yung vector B mo. Okay? So, mapapansin nyo, yun nga, sabi ko kanina, yung right hand rule, babaliktarin nyo. Okay? So, pag yung vector cross product ng vectors A and B, paakyat. Pero pag B to A, magbabaliktad siya. So, babaliktarin nyo lang naman yung inyong right hand. Okay? So, yun lang naman yung loss of, yung commutative property or commutative law na vector cross product. So, other is, if ever naman yung sa multiplication of scalar, diba? Yung multiplication of scalar, if ever you want to multiply, okay, if ever you want to multiply a scalar to a cross product, pwede siyang equal po siya kapag pinultiply nyo muna yung scalar sa vector, tsaka ka nag-cross product. Okay? Tsaka ka nag-cross product. Equal din siya dito na sa vector B mo naman siya muna multiply, then kinross product mo siya. Then lastly, equal din siya kapag ka nag-cross product ka muna, then i-multiply mo si A naman. Okay? So, ito lang naman yan, diba? Binaliktad lang din. Okay? So, yan yung isa pa sa if ever you are multiplying a scalar. Then, next is, if ever gagamit kayo ng distributive property or distributive law ng addition sa ating vector cross product, ganito siya gagamitin. Okay? So, cross product po yan ha. Cross yan. Sorry. Okay, hindi siya nag-cross. So, cross yan ha. Cross. 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 And cross. Okay, para di kayo malito. So again, if ever you want na mag-add ka muna ng dalawang vectors tsaka ka magka-cross product, parehas lang yan if you cross product yung dalawang vectors tsaka ka mag-add ng another cross product.
Okay? So, yun lang naman yung properties na meron tayo if we want to understand more or gagamitin natin si vector cross product. Okay? So, ito yung paggamit, okay, ng cross product. Okay? So, if you want, ito yung pagiging vector C. Okay? Vector C. If vector A yan ha, vector A. Small letters lang ginamit nila, pero mapapansin nyo naman na vector siya kasi may ijk siya. Okay? So, if you want, gagamit kayo, pwede tayong gumamit ng determinants. Okay? Determinants. So, mamaya, I will further explain kung paano gamitin yung determinants. Napapakita lang nito na itong A na to, meron siyang vectors. Okay? So, ito yung vector niya, vector A, I, J, and K. Then, vector B, I, J, and K also. So, para makuha to, gagamit tayo ng determinants. So, mamaya mapapakita ko siya in further explanation. Pero still, ganun pa rin naman. Mapapansin nyo na yung itong makuha yung vector na to is dapat naka-perpendicular siya dun sa A and B. Okay? So, may plane tong magagawa, di ba? May plane AB eh. So, yung vector C, in this case, yung cross product ng A and B, naka-perpendicular siya dun sa plane AB. Okay? So, ngayon, gagamit lang nga tayo ng determinants para mapakita ko sa inyo kung paano nangyari yung kanina. Okay? Kasi pinakita ko lang na may nagpa-perpendicular yung vector C. Ngayon, again, ang determinants is, if you remember, I'm not sure kung may nakakatanda na paggamit ng determinants, okay? So, paggamit ng determinants, nilalagay natin si I, J, K, or value, tinitreat natin as a value si I, J, K, for now, ha? In our particular samples, gagamitin natin si I, J, K, kasi dalawa lang naman yung vectors. So, si I, J, K yung nasa taas. Para masabi natin kung ano yung nasa I, J, K. So, kapag gagamit tayo ng vector cross product ng AB, makukuha natin yung a certain vector. In this case, vector C. So, yung sinulat lang. So, C nga, again, magiging vector C yung magiging final answer. So, I, J, K. Then, AX, AY, AZ. Sorry. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Okay? So, ngayon, kapag isusulat na natin siya in a formula, okay? Pagka yung I na yung gagamitin natin, let me put, I need to use a pen. Okay. Pagka yung I yung gagamitin natin, yung I na, ito, tatanggalin dapat natin yung nasa loob ni I, or yung nakatapat kay I. So, tatanggalin natin to. Okay? Then, ang matitira is itong apat. So, itong apat na to guys, imumultiply mo si AY and BZ, i-cross mo sila. Okay, para matatandaan. Then, si AZ at BY. Ima-minus mo yung dalawang product. Okay, so that is for I. Then, pag J na tayo, pag kay J naman, itatanggalin na natin si AY naman. So, tanggalin natin yan. Okay? Then, i-cross product natin si AXPEZ, then AZBX. Ima-minus natin yung dalawang product. Kaya ito. Then, pagdating dito sa last natin, okay, yung anong katapat ni K is AZBZ. So, ito naman yung hindi natin gagamitin. So, ika-cross product natin yung natira, which is AYBY, ma-minus natin sa product ni AYBX. Okay? So, ito yon. So, to make it simpler, ang mangyari sa formula mo is ganito. Okay? So, AYBZ minus AZBY. Then AXBZ minus AZBX. Then AXBY minus AYBX. So guys, huwag kakalimutan ha, dapat ito positive, ito minus, minus, then positive. So, plus minus plus yan. Okay? So, plus, minus, plus. Okay? Bukod pa yung nasa loob ha, bukod pa yung nasa loob. Yung mga nasa loob, lahat yan minus. Okay? Yun yung paggamit ng determinants.
Okay? So, let us try sa example. Okay, so medyo brief example lang muna tayo ha. Hindi na ako masyadong hindi na ako masyadong nakapag-ready eh. So, screenshots lang to, dalawang sample. So, unang sample natin is ito. Kunin daw natin muna si cross product ng vector A and vector B. Okay? So, in this particular case, ginamit na natin yung mga coefficients. Okay? Naka-ijk na siya. So, dito 3i, negative 3j, 1k. So, sinulat lang natin siya as a coordinates. Okay, coordinates. So, ngayon, kunin natin si vector cross product ng vector A and vector B. Okay? So, mapapansin nyo dyan, unahin natin si I. So, as I said kanina, tanggalin natin to, cancel natin to ha, para di malito. So, yung una is, dahil nga, ang matitira is yung J tsaka K, diba? So, iiwan dyan is yung ating 3 and 2. So, imumultiply nyo sila, tsaka ka magma-minus ng 1, negative 3 and 2. Tsaka ka magma-minus ngayon ng 1 and 9. Kaya ito yan. Okay? So, punta tayo kay J. Punta tayo kay J. Kay J naman, tatanggalin natin to. Okay, huwag natin intindihin yan. Yung 3 at 2, imumultiply natin, tsaka natin ima-minus yung product ng 1 and 4. Kaya siya naging ganito. And nasa labas yung J. And nasa labas yung, kanina, sorry, hindi ko pala na-underline. Then, lastly, we will have yung K. So, yung K natin, labas natin si K. Then, tanggalin natin to, di ba? Tanggalin natin to. So, 3 times 9, ma-minus natin yung product ng negative 3 and 4. Okay? Guys, mapapansin nyo, ito ay nag-plus na kasi negative 3 to, di ba? Okay. So, ayan. Ngayon, simplify nyo sila. Kada I, J, and K. Magkakaroon ka ng vector na sagot. So, this is using the ating product kanina, vector C yan. Okay, vector C. So, mapapansin nyo na may magnitude na siya and may direction. So, ganun gumamit ng determinants. So, ito yung isa pang example natin. Okay? So, vector nga again. Vector to, vector magiging sagot. So, sample na lang din ulit para makita natin. So, sa I natin, tanggalin natin to. So, meron tayong 0 times 1 minus negative 2 times 3. Okay? So, ito yon. Okay? And then, next is, yun yung I natin, I hat natin. Next is yung ating J. So, sa ating J, tanggalin natin to. So, 1 times 1 minus negative 2 times negative 1. So, ito yon. Diba? Then, lastly is yung K natin. So, tanggalin natin to. So, magkakaroon tayo ng 1 times 3 minus 0 times negative 1. So, ito yon. Okay? So, simplify nyo sila, magkakaroon tayo again ng bagong vector. So, ito yung answer natin. Hanapin natin yung vector na C. So, yan yun. Then, next natin is a sample ng nag-multiply tayo or scalar tayo. Okay? So, for scalar, yung kaninang sample natin, dahil nga scalar to, then unit C to, di ba? Simple as, kapag may given kang magnitudes A and B, isa-sign 60 mo siya. Okay? So, very simple lang. Multiply lang natin siya. As in, yung magnitude A, multiply mo sa magnitude B, and yung sign 60. So, magkakaroon ka ng 12. Yung 12 na yan, that is the magnitude ng vector C natin. Then, i-multiply lang natin siya sa unit vector ng C, which is not given, kaya nilagay natin is UC. Okay?
So, yun lang. Yun lang yung paggamit ng scalar lang, if ever. So, that ends our topic for today. That is topic 3. Again, let me remind everyone na hindi po sapat na lahat ng sample lang namin yung gagamitin nyo. So, please try to answer yung ibang mga problems sa ating libro para mas madali sa inyo if ever man may possible other encounters kayong problem. Try to solve as much problem as you can. Okay? So, thank you for listening now and please do remember na ito ay kasama po sa ating quiz 1. Okay? So, ito po ay aaralin nyo included sa quiz 1. So, topic 1, 2, and 3 yung ating quiz number 1, which is next week sa first meeting po. Okay? So, thank you for listening today and I hope you have understood that.